Now, nung tinanggal ni Rackley ang kanyang malaking medyas, all this time, si Bro ay may suot-suot palang weights. Kala mo talaga may magbabago kung huhubarin niya yung walang kwentang weight. Alright. Eto yung time na ginulat ni Rackley, si Gaara at pati na rin ang buong mundo. So after matalo ni Neji si Hinata sa Chunin exam, etong random na parang flat screen TV ay nagsaselect na kung sino ang susunod na maglalaban. At ang unang pangalan na napili ay si Gaara. At alam mo kung anong ginawa niya pre? Nag-teleport kaagad siya sa harap. Si Bro ay hindi na makapag-antay. Ang next na pangalan naman na tinawag ay si Rackley. Tuwang-tuwa si Bro dahil finally, ma-showcase niya na ang kanyang skills. Tumalon si Rackley papunta sa gitna at pinakita ni Bro ang kanyang iconic pose. Yo! Kamukha mo yung isang member ng Four of Spades nung hindi pa sila nagka-comeback. Ngayon, nung nagsimula na ang laban, tumakbo kaagad si Rackley papunta kay Gaara. Pero si Bro ay nakatayo lang ng walang ginagawa. At usually, kapag nakatayo lang ng ganito ang isang character, malaking chance mga pre na walang epekto ang atake ng kalaban. Ginamit ni Rackley ang kanyang Leaf Hurricane pero nailagan lang ito ni Gaara gamit ang kanyang Sanjutsu. Tas buti na lang, magaling din mag-backflip tong si Rackley dahil nailagan niya rin ang atake ni Gaara. Nung na-realize ni Rackley na delikado pala yung kapangyarihan ni Bro, akala ko na nag-iisip siya ng ibang strategy kung paano niya ito kakalabanin. Pero hindi. Inatake niya ulit si Gaara ng diretso. Sipa dito, sipa doon, siko, suntok. Tas kinuha ni Bro ang kanyang kunay na para bang magbabalorant. Pero still, wala pa rin itong epekto kay Gaara. Kung kamukha ko si Zild, kamukha mo naman si Unique. Nagawang mahuli ni Gaara si Rackley kung saan tinapon niya ito ng malakas sa pader. Ngayon, nagtanong tong napaka-importanting babae kung bakit hindi raw gumagamit si Rackley ng ninjutsu o genjutsu. At dito natin nalaman mga pre na si Rackley ay isa pa lang body. De joke lang. It turns out, ang kaya lang gawin ni Rackley ay taijutsu. Pagkatapos, nung nadula si Rackley, trinay ulit ni Gaara na durugin siya. Pero buti na lang ay nakalipad si Bro papunta sa statue ni Liberty. At dito sinabi ni Might Guy na, Lee, tanggalin mo na yan. Pero, Guy Sensei, sabi mo tatanggalin ko lang to pag may pro-protektahan akong importanteng mga tao. Okay lang yan. Ang importante, mahalaga. Ang corny mo magdab. Now, nung tinanggal ni Rackley ang kanyang malaking medyas, all this time, si Bro ay may suot-suot palang weights. Kala mo talaga may magbabago kung huhubarin niya yung walang kwentang weight. Sa sobrang bigat ng weights na suot-suot ni Rackley, literal na lumindol ang buong lugar. Pero si Gaara mga pre ay wala man lang reaksyon. Talagang napaka-nonchalant ni Bro. Ngayon, papunta na tayo sa exciting part. After tinanggal ni Rackley ang kanyang weights, inatake niya kaagad si Gaara ng sobrang bilis na para bang naging 100 times yung speed ni Rackley. Kaya from nonchalant, naging chalant na lang si Bro. Nagulat ng husto si Gaara dahil mukhang hindi siya makakasabay sa gantong speed. At nung nag-spin move si Rackley, finally, dito niya na natamaan si Gaara. Napadab na lang si Bro eh. Anak ko yan! Let's go! Pero hindi ko siya tatay ha. Tumakbo si Rackley papunta kay Gaara, nag-crossover, tas boom! Na right hook niya ng malakas si Gaara sa muka kung saan nagkaroon ito ng malaking dimple. At this point, hype na ako para kay Rackley mga pre dahil nagawa niyang mapahiga si Gaara sa sahig. Pero ang hindi alam ng karamihan, may backup plan pala tong si Gaara kasi ang kanyang buong katawan ay nakakover pala ng sand armor. At sa scene na to, dito na ako medyo kinabahan dahil sa the way ng paghinga ni Gaara. Ewan ko kung naalala nyo pa to pero ipa-play ko na lang. Like bro, parang humithit si Bro ng 10 kahan ng sigarilyo. Yan lang ba ang kaya mo? Yabang naman na ito. Kala mo talagang gwapo. Wala kang kilay eh. Ngayon, tinanggal ni Rackley ang toilet paper sa kanyang mga kamay, tas umikot-ikot siya ng sobrang bilis na parang Beyblade. Pero sinabi ni Gaara na, bilisan mo na, pasikat ka pa eh. Pasikat pala ha?
Sinipan ni Rock Lee si Gaara kung saan lumipad ito pa itaas. Tas sinipan niya pa ito na maraming beses hanggang sa binalot ni Rock Lee si Gaara gamit ang toilet paper. At dito niya na ginamit ang kanyang primary lotus para i-batista bomb si Gaara papunta sa baba. Nashook silang lahat dahil hindi na nakagalaw si Gaara. Akala nila na panalo na si Bro. Ngunit sa kasamaang palad, nag-crack yung palad ni Gaara at ang kanyang buong katawan na parang nag-snap si Thanos. Dahil plot twist, sunshell lang pala ito. So ibig sabihin, wala pa ring epekto ang mga atake ni Rock Lee at hindi pa rin tapos ang laban. Ngayon, biglang lumipat si Gaara sa likod ni Rock Lee habang tumatawa na parang ewan. At inatake niya si Rock Lee gamit ang malaking Sun Tsunami kung saan tumilapon siya sa pader. Sa point na to, medyo nahihirapan na akong panoorin to mga pre. Pero buti na lang, nagkaroon ng flashback si Rock Lee. Yes sir. At alam na natin ang mangyayari kapag nagkaroon ng flashback ang isang anime character. Matapos ang flashback, inatake ulit ni Gaara si Rock Lee. Pero nagawa na itong ilaga ni Bro. At kung makikita nyo, nakangiti na si Rock Lee. Which mean, effective talaga ang flashback jutsu. Pero sinabi ni Sakura na, Lee, wag ka nang lumaban. Parang awa mo na. Apaka-OA talaga ng babaeng to. Buti na lang di kami nagkatuluyan. Ngayon, nag-decide na si Rock Lee na ipakita ang kanyang natatagong alas which is ang 8 inner gates. Hindi ko alam kung ano yung binabalak mo. Pero, hindi ka Super Saiyan boy. Tama ka. Hindi ako isang Super Saiyan. Dahil ako, si Darna! Inopen ni Rock Lee ang 4th gate, the Gate of Pain, na nagbigay sa kanya ng extraordinary na lakas. Kaya naman, inatake niya si Gaara ng sobrang bilis kung saan nagawa niya itong masipa pa itaas. Si Bro ay natutulog sa ere. Patawad, Amanay. Tas biglang nag-teleport si Rock Lee sa harap at binalibag niya si Bro ng paulit-ulit. Si Neji naman na nanonood sa Gedli ay napasabi na lang na, grabe. Pero kung ako yan, dapat may dala siyang kahoy. Ang nakakatawa dito mga pre, sinabi mismo ni Rock Lee na sinisave niya ang technique na ito para kay Neji. Hindi alam ni Neji na ganito na pala kalakas si Bro. At kung sakaling maglalaban man sila, tas gagamitin ni Rock Lee ang 8 gates, paniguradong mamamatay si Neji. Pero mas okay na yon kaysa mamatay sa dalawang stick, di ba? Anyways, lumapit si Rock Lee sa harap ni Gaara, nag-teleport at sinapak niya ito ng malakas. Pero hindi pa tapos si Bro. Dahil hinila niya si Gaara na parang yo-yo at dito niya na ginamit ang kanyang final attack na Hidden Lotus. Nashook ulit silang lahat kasi mukhang panalo na talaga si Rock Lee. At paniguradong hindi na makakasurvive si Gaara. Dahil hindi na makagalaw si Rock Lee, ginamit ni Gaara ang kanyang natitirang lakas para durugin ang isang kamay at paa ni Rock Lee. Ayoko nang panoorin tong part na to. At nung aatake pa ulit si Bro, dito na pinigilan ni Might Guy si Gaara. Unfortunately, dahil pumagit na si Might Guy, automatic talo na si Rock Lee. Pero dito talaga natin masasabi mga pre, nakakaiba talaga tong si Rock Lee. Dahil sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Rock Lee na tumayo para patuloy pa rin makipaglaban. Saludo sa'yo bro. Kaya kahit nanalo si Gaara, wala tayong paki doon. Ang importante, kamukha talaga ni Rock Lee si Unique. Nga pala, napansin ko na 82% sa mga nanonood sa akin sa YouTube ay hindi pala nakasubscribe. Ba't naman ganun? Tsaka napansin ko din na mas marami din yung nanonood sa akin sa Facebook at tsaka sa TikTok. Kaya kung pinapanood mo man to sa Facebook o di kaya sa TikTok, lumipat ka na sa YouTube. Sa YouTube lang kasi ako kumikita mga pre, kaya baka naman subscribe.